Dalawang matinding laban ni Wesley ang pag-aaralan natin mga kamatyas at nasungkit na dito ang 21,000 euros. Especially yung last game na pag-aaralan natin. Ginamitan niya ng dalawang espada against Indian Grandmaster. Yan po nga alamin natin mga kamatyas. Pero bago yan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Congratulations sa mga nakakita ng Knight D8. Ito pong posisyon na ito ay hango pa rin sa katatapos lang na World Blitz Chess Championship. At ayun, may Rook E8. Napaka-importante nung Knight D8 eh. Pang-cover yan sa suporta ng Black sa back rank. Kaya naka-Rook E8, may pressure sa Bishop. Nag-Queen B6, may threat sa F2. Kailangan munang depensahan, vital yung F2 na yan. Nag-Rook B8 at pagkakataon ng White na maka-Queen E7, walang suporta ang Bishop, diretso sa hukay. Matchas! Ayan, puro bago mga puzzle ngayon dito sa Internet Chess Club. Download na po kayo. Downloadable sa Play Store and App Store. Enjoy solving and playing. Ayan. Okay, unang laban ay kay Mamedov. Black dito si Wesley. Nag-D4 si Mamedov at nag-D5 naman si Wesley. C4, E6, Knight F3, Knight F6 at ayun, Queen's Gambit declined. Bishop F4 variation, nag-castling at nag-E3, B6. So simple lang. Parang setup ni Magnus to kung matatandaan nyo mga kamatyas, no? Sa mga na-upload ko. May setup si Magnus sa ganito eh. Sinisimplihan lang ng develop eh. Pero kinapture kagad ni Mamedov. Knight takes D5, Knight takes D5, Queen takes D5, at nag-Bishop E2. Develop lang, Queen A5 check. Kapag ginarangan ng Queen, aray ko, tuhog. Obligado Knight ang ipangharang, at nag-Bishop A6. May hiwaga dito mga kamatyas. Bakit? Libre yung pawn sa C7, no? Kinaslingan lang. Ano meron dito pag kinapture ng White ang pawn sa C7? Libre. Kain, may Rook C8. Pag umalis kasi ang Bishop, halimbawa, umatras, may pang ilang kagad na Rook C2. Malalim talaga mga opening ng level na nila Wesley. Rook C2, threat ang pawn. O halimbawa, ay hindi pala pwede kaganon, kakapturan lang sa pawn A2. Dito pa lang, pangita na kagad na pangit kagad ang itsura. May kain doon pala sa Knight, tapos Bishop B4, aray ko, antindi ng paparating gagad. Paano kung idiretso muna dito? Magro-Rook C2 pa rin. Kasi ito threat eh. Antindi. At halimbawang mag-Rook D1, Rook takes B8. Wala na. Naihatid na yung Torres sa second rank. Okay? Konting pag-aaral lang po sa opening, no? Mapansin natin para kapulutan natin na may mga ganun na pala na threat, no? So, libre yung pawn sa C7 pero hindi makain-kain. Nag-castling at nag-C5 dito si Wesley para hindi na makainan ng libre, pangbasag dyan sa D4. Knight C4 ang ginawa, threat ang Queen, kinapture na, takes. Kinapture ulit, takes, and Bishop F6, tinuhog muna ang Queen. Nag-Queen E4, nako, masakit din ang tuhog. Knight D7, obligadong gisingin muna ang Knight para yung Torre may depensa. At nag-Bishop D6, Knight C5. Kung sa last round, dalawang espada ni Wesley ang gumana. Dito naman, ginagamitan siya ng dalawang espada. Ang espada dyan, yung mga bishop eh. Queen C2 umilag sa pagkaka-threat at nag-Rook D8. Rook D1, sinuportahan ng bishop, and Queen A4. Dyan malakas si Wesley. Yung technique niya sa queen to queen. Nako, galing ni Wesley sa queen to queen lagi. Nag-Rook C1, Blunderatius ang binigay ng computer mga kamatyas. Bakit kaya Blunderatius? Ano ang tamang tirang dapat gawin dito? Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Kain. Ayun, laglag ang bishop. Okay, ito ay totally losing na mga kamatyas. Losing na, hindi makapatong ng Torre para sapatan ng depensa. Bago natin ipagpatuloy mga kamatyas, istorbohin ko muna kayo sandali. Pasubscribe naman po ang channel na to. Marami pang nanonood hindi pa nakasubscribe. Baka nakakalimutan lang. Pasubscribe na po. Maraming salamat. Okay, ang tinira Bishop D3 na lang.
nalunok ng buong buo ang bishop. Ayun, bitin ang tore, hindi makakabawi. Lunok buong buo Ayun, pinagpatong pa, kain, at dito po, hindi na makayanan ng mata ni GM Mamedov, ni-resign na. Okay, ito pong last round ang pinaka-crucial talaga. Ginamitan ni Wesley ng dalawang espada. Black uli si Wesley dito. Nag E4, E5, Knight F3, Knight C6, Knight C3. 4 knights game, Bishop B5. Ayan. Yan talaga main line dyan, mga kamatsas. Marami po kong nakikita sa mga nakalaro ko na nagbi-Bishop C4. Huwag nyo pong gagawin yan. Bad move yan. Meron kasing Knight takes E4 sacrifice. Pag kinapture D5, double mababawi din. Plus kaluwagan sa sentro, sa space ng black, favorable yan. At kung dito naman ka capture, bagamat di makapag-castling ang black dyan, pero pabor pa rin yan sa black dahil napaka-healthy ng sentro. Pipitikin lang ang knight na yan, so ito pa rin ay favorable sa black. Okay, para kaunting kaalaman lang po sa opening. Kaya dito, hindi dumediretso sa Bishop C4, bagamat masarap tignan, may pressure sa F7, Bishop B5 lang talaga ang main line. Pero nang gulat si Wesley, boom, Bishop D6. Binarhan ang pawn sa D7, paano makakalabas ang knight square? Pinang-depensa ni Wesley yung bishop sa pawn E5. Kasi nagbabadya, nakakapture dyan, tapos may knight takes E5 tingnan natin ang plano. Normally po kasi ang ginagawa dito sa main line, knight D4. Yan talaga main line. Pero nag-sideline si Wesley dahil blitz naman, so interesting yan. Nag-castling Bishop A4 si Pranesh para hindi na siguro matempuhan ng A6. Focus lang si Wesley sa pagporma, pag-improve, pag-develop. Dinagdagan niya ngayon ang support sa E5. Tapos magagalaw na niya ang bishop and then makahinga na ng move yung d-pawn at makahinga na ng development ang bishop. So yun ang purpose ng rook E8. At nag-castling H6 muna. Nag-alala si Wesley na baka mamaya matusok siya ng bishop. Nakakailang din niyang pin na yan. At nag-Bishop E3 and Bishop F8. Ayan na nga po para imumove na yung d-pawn and makalabas na yung light square bishop. Pero ayaw siyang pagbigyan. Kasi dito po, meron kasing d5 na paparating. Luluwag ng gusto ang galawan ng black. Space advantage yan. Binarhan kagad ni Pranesh. Ayaw niyang mangyari yung space advantage na yon. Kain-kain at nag-knight E7. So may threat, sinuportahan muna and nag-knight F5. Obligado na rin pong igalaw ang knight para masapatan ng depensa yung pawn E5. Nakatret At nag-D4. Ayan, na bad movean dito si Pranesh. Ang accurate move po ng computer, Bishop D2. Meron siya Rook E1 or Bishop C1. Pero sa madaling sabi, dapat iiwas ang bishop. Bishop yan, sayang kasi D4 Nagkaroon ng pagkakataon si Wesley na kuhanin ang bishop. Nasa kanya na ngayon ang dalawang espada. Ayun. Lumabas din ang ibig sabihin ng espada. Tingnan natin kung paano ginamit ni Wesley yan. Dito po ay nag-rook E7. Bagamat nakakailang sa mata ang tira na yan, pero good move yan. Bakit? Bagamat binarahan ang bishop, parang barado, yung queen, barado rin. Pero umiiwas naman yan sa tuhog ng bishop para maka-D6 na. At the same time, itong rook ay makadepensa kagad na maaga sa F7 kasi may mga ganun na rin di ba? Lalo na bukas yung tore. So, maigi na yung maagap. Di ba? Maigi yung maagap kaysa sa ano nga ba yung kasabihan na yun? Ayan, rook E7, okay, ilag sa espada, nag-queen D3, D6. Ayun, makahinga na rin ang bishop. Nag-knight H4. Okay. Bagamat mukhang maporma ang tira na yan, pupunta sa F5 di ba? Maporma, pero binad mo ba ng computer Ang gusto po ng computer, H3 lang para walang Bishop G4. O kaya Rook AE1. Yan ang gustong tira ng computer. Pero nag-Knight H4, nag-G6 naman si Wesley. Genius. Bakit? Siyempre, to develop the bishop at the same time, ay maiwasan yung lundag ng knight. So lumalabas itong knight na to, patay ang activity. Di ba na nga lang kung inihahanda yan na pang isalubong na ng sacrifice, pero medyo malabo pa. Nag-Bishop C2, mukhang yun nga ang plano. Mukhang gustong tikman yung sacrifice dyan. Nilagyan na ng buntot ang queen. Pero nag-Queen E8 lang si Wesley.
Dinagdagan niya lang ang suporta sa G6 at the same time, walang pangsalubong ngayon na Rook AE1 dahil dalawa na yan mga kamatsas. Dalawa na yan. Nag-Queen G3. Accurate move by Pranesh. Para maihatid yung tore, sapat na ang suporta at the same time, nandyan pa rin naman nakabantay pa rin ang pressure na nagbabadya sa G6. Nag-Bishop G7, tineret ang pawn sa D4 at nag-King H1 lang, umilag lang. Aba, pinapakain itong pawn sa D4 pero nag-Bishop D7 lang si Wesley. Bakit po hindi kinain yung pawn sa D4? Pag kinain kasi ang libreng pawn na yan, okay, may knight takes G6 na. Ayun na nga, kain and Bishop takes G6 tapos continuation ay Bishop E5 para pagkain dito with check, kakainin yung queen. Tapos ang continuation, magku-queen F2 para pag kinain yung bishop, may check doon, angat, kain yung tore. Ayun, tapos dito mauuwi. Okay, dito mauuwi. Queen F8 check, King H7, Queen takes, tapos Bishop G7, tapos Rook F7. Ayan, etc. etc. Pero ang evaluation bar dito mga kamatsas ay equal pa rin. Ano kaibahan ng Bishop D7 sa walang Bishop D7? Ito po kaibahan na napansin ko. Pag Bishop D7, pwede nang tuluyan yun. Wala nang Queen F8 check na magaganap dahil bukas na yung tore, nakaangat na yung bishop. Pwede nang kainin ngayon yung pawn sa D4. Nakita niyo po yung diferensya, no? At dito nag-Rook F3. Ayan, napansin ni Wesley. Aba, mukhang hindi siya aware. Pinapakain pa rin ang pawn sa D4. Hindi aware. Dito po kasi ang gusto mangyari ng computer, Rook AE1 eh. Yan eh. O pero gumanon, tinuluyan na ni Wesley, Bishop takes D4. Accurate na yan. Tinuluyan pa rin ni Pranesh. Parang bahala na si Batman. Kinain, kain. At dito, kinuwin D8 lang mga kamatsas, oh. Hindi ko mo nandyan ang queen, aalisin ang bishop, tuhog ang king, tapos na ang istorya. Tapos na boxing, hindi pa po. Ang tanong, saan ilalagay ang bishop para magkaroon ng magandang may momentum na continuation? Meron ba? Wala eh. Bishop F7 check, inilagan lang eh. Bitin. Rook F1, ginano na lang. Kasi kung mag-Queen G6, wala, babalikan lang yan eh. Babalikan lang po eh. Bishop G7, binalikan na para talagang ma-regroup na, maging safe na yung Black King. H4, wala na, lalong namatay ang momentum. Pag Rook E4, nakatreat pa sa pawn H4. Ayun na. At nag-Rook F4 sinangga. Siyempre, kapag lamang ng isang pyesa, bagkus na gugupitan, exchange, papabor ng papabor sa lamang ng pyesa. Ayun, nag-G4. Kain nyo na. Aba, hindi pa kinain ni Wesley. Hindi pa kinain. Sa akin, kakalbuhin ko na yan. Queen takes. Kain. Pagka gumanon, ay, nako, pagkakalbuhin ko na yan. Di ba? Kalbo. Ang king side. Oy, nako. Ba't di napansin ni Wesley? Ano ba time? Matagal pa naman. Pero, medyo, ito naman ang binabalak ni Wesley, magbi-Bishop E8. Oo nga, no? Bishop ang kontiryado. Pero naka G5, sayang pa rin yung kain doon. Ayun. Daanin sa yaman, 101. Nag-Queen F3. Teka muna mga kamatsas. Paano kung kainin to? Kakainin to. Ayun nga nakita ko kasi may check pa, bitin pa rin pala. So still, winning pa rin. Winning pa rin kasi isang pyesa yan eh. Yan, iwas si Pranesh, habol niya is complications na lang. Bishop E8, ayan na. G6, gumanon, and then queen to queen, gumanon. Wala na, nainis si Wesley. Ayaw na niyang kainin yung Bishop sa F7. Iwas ko na lang para mas maganda laban. Sorry, malat ako. Hindi ko gaano magaya yung boses si Wesley. Ayan. B3. Marami po kasi kami pinagsamahan ni Wesley. Bago pa sumikat yan, bago pa maglaro sa Manila yan, dito muna sa Cavite, kami muna, mga kamatsas. Kaya marami akong nai-imagine ng mga tunog-tunog na galing kay Wesley. Ayan, kaya masayang alalahanin yun. Nandito pa siya sa Cavite nun. Sa taga Cavite po kasi siya, Bacoor. Nag-Rook F2.
At nag-A4, ayun. Siyempre, basag si Wesley, hanap-hanap butas, kung saan siya makakapenetrate ng atake. Ayun, wala na. Ayun! At eto na po ang sinasabi kong dalawang espadang lumanding sa kanyang kalaban. No? Dalawang espada. Tusok-tusok. At nasungkit niya ang 21,000 euros. Wow! Congrats, Wes! At ito po ang kanyang standing, not bad for world event. World na to Champion si Magnus, pang-anim siya. Sayang di siya pumasok sa top 4 no para makipag-knockout stage. Not bad. Pang number 5 si MBL, number 6 si Wesley so. Tapos sa Rapid, pang ilan si Wesley sa Rapid? Silipin lang natin mga kamatsas. Ay alam ko, pang 8 yata siya o pang 9. Lilipat pa kasi tayo, tatagal pa eh. Salamat po mga kamatsas! Yan po ang mga updates natin dito sa katatapos lang na World Rapid and Blitz. At kung meron pa kayong nais na ipa-analyze, lapag nyo lang sa comment section below ano po yung mga request nyo. No? Advance Happy New Year mga kamatsas! Mamaya na po ay 2026 na. Ayan, at maraming salamat sa palagian nyo pong pagsuporta. Sana yung ating darating na 2026 ay mas marami pa tayong blessings, mas marami pa tayong chess na magawa sa Pilipinas. At sana po matupad yung wish ng Kamatyas na iikot ang Kamatyas sa buong Pilipinas. And of course, shout out sa ating Kamatyas partner and number 1 sponsor, National Master David Almerol Jr. Ayan, maraming salamat po, Boss David. Sana ay mamayagpag ang Kamatyas ng 2026 sa buong Pilipinas. Maikot natin, madiscover natin ang mga players sa buong bansa. Yung mga may potential na maging Wesley So. Ayan. So, meron na kasi tayong Grandmaster Daniel Quezon. Sana masundan pa mga kamatyas. Maraming salamat po and don't forget to subscribe this channel mga kamatyas. Marami pa pong di nakaka-subscribe. Click nyo lang ang subscribe button and ang notification bell. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.